May bumibili ba ng ice cream kahit umuulan? Hindi pwedeng baliwalain yan ng mamang sorbeterong umantig sa puso ng marami. Dahil kahit panay buhos ang ulan, tuloy pa rin ang kanyang paghahanap buhay. Binabaha ang mga newsfeed sa Facebook ngayon ng mga binaha at inulan nitong mga nakaraang araw. Pero sa lahat ng mga ito, ang larawang ito nagpakita ng pambihirang katatagan. Isang mamang sorbetero, hindi baling bumabagyo, patuloy pa rin sa paglalako. Base sa aming research, kuha ito malapit sa Tuguegarao Airport at ang mamang sorbetero makikita raw namin sa San Pablo, Isabela. Natunto ng aming team ang mamang sorbetero in the rain, ang 54 anyos na si Amor Simangan. Tandang-tanda pa raw ni Amor ang araw kung kailan siya napicturan. Hindi mo naman inaasahan na uulan na gano'n. Hindi ko naman na pwede siyang itigil dahil basa na rin lang ako, sir. Kaya dinidiretso ko na lang, sir. Marunong siyang sa pamilya niya. Kahit pa umuulan, mapasok dahil sa pamilya niya. Kaya hindi raw makauwi noon si Amor dahil kinakailangan pa niyang kumita ng 2,000 pesos pang boundary sa may-ari ng ice cream. Sumakit lang ang katawan ko kasi malakas ang araw. Tapos bibiglain ka ng maulan, sir. Talagang sakit sa katawan, sir. Sa planta ng ice cream, si Amor din palang nagtitimpla ng mga ilalako niyang sorbetes. Si Amor, masipag. Wala pang alas 5, andito na yan. Nakikita ko yung respeto ng mga anak niya sa kanya. Magandang ehemplong ama siya. Tuwing summer, nakakapag-uwi si Amor ng 500 pesos sa pagtitinda niya ng ice cream. Nung araw na yon, matapos ang 3 oras na paglalako, hindi na naman nakisama ang panahon. Kapag tag-ulan na, swertihan na lang daw kung kumita siya ng 200 pesos kada araw. Pag nag-uulan, hindi ka rin naman makakabenta dahil wala rin naman lumalabas na tao, walang bumibili. Sa maghapon, kumita siya ng 600 pesos. Mga anak, pasensyahan yung ama niyo. Kasi yun ang nakayanan niya. Oo, mama, magtiis kami. Sa ganyan lang ang buhay. Construction worker dati si Amor. Nung panahong yon, dumating daw ang unang bagyo sa kanilang pamilya. Ang ikalima sana niyang anak namatay. 9 days pa lang siya noon, nagkasakit siya. Dinala namin sa doktor siya, pero sabi ng doktor, huli na raw. Ang sumunod namang unos, si Amor, nadisgrasya sa trabaho. Sabi nga ng misis ko, huwag ka munang magtrabaho kasi 2 buwan daw, huwag ka magtrabaho. Sabi ng doktor, 2 buwan. Hindi. Sabi ko, pag 2 buwan ako hindi magtatrabaho, wala kami makakain. Doon na niya naisipang magtinda na lang ng sorbetes para masuportahan ang lumalaki nilang pamilya. Pero habang nagtitinda naman si Amor ng sorbetes, nabundol siya ng van. Nakuha nitong ulo ko noon, tinahi nila. Pero ang pinakamalakas na bagyo na dumating sa kanilang pamilya nung namatay sa sinapupunan ng kanyang misis na si Liza, ang isa sa kambal na pangwalusana nilang anak. Parang tinitriple ko ang katawan ko, sir. Nagtitinda ako sa araw, pumunta ako sa ospital, pumunta ako sa umuwi ako sa bahay para tingnan ko yung anak ko na kalalabas niya lang, sir. 2 linggo siguro lang na nagkaroon ng ganun ang sakit ng misis ko. Dahil hindi niya matanggap na nawala yung anak namin. Nasaan ba yung anak ko? Sabi ko, kung pwede lang hanapin yung anak ko, pero hindi ko alam na namatay. Dinamdam ko. Kaya parang yung naulan ako ng isip, kaya idinala na lang ako sa mental. Sa laki ng nagasto sa panganganak ni Liza, nalubog daw sila sa utang. Sabi ko, Diyos na lang ang bahala. Sa 10 anak ni Amor at Liza, 3 ang may sari-sarili ng mga pamilya. 7 ang kasalukuyan pang nasa kanilang poder. Kahit kukunti lang po yung saing, huwag muna tayo kakain, sabi niya. Kasi kukunti yung sinatang natin. Unahin muna natin yung mga anak natin. Kung may tira sila, yun ang kakainin natin. Kung ganitong umuulan, sir,
Eh, hindi rin ako nakakapasok magtinda ng ice cream, sir. Kaya nangangahoy na lang kami, sir. Dagdag kita. Paminsan-minsan, tumatanggap din daw ang mag-asawa ng mga labada. Lahat ng kanilang mga pagsisikap nasusuklian naman daw ng matataas na grado ng kanilang mga anak. Masakit sir, pero kailangan ko po sir mag-aaral ng gusto sir para may ahon ko man lang po ng konting hinabugasan namin. Kung di ako mag-aaral ng gusto sir, walang makakatulong sa papa ko. Nag-request pa nga yung mestra niya nun sa akin na kung hindi namin kayang paaralin, kunin na lang niya. Ayaw naman ng anak ko, sir, kasi gusto nila doon din sa amin. Kahit marami kami, sama-sama rin kami. Lalo na pag ganyang nagtagulan na, kung may maabot lang sana ako, sir, kahit lang pagpapapasada na lang sana ng tricycle, sir. Medyo madali-daling trabaho na yun, sir. Kahit kanino ang hirap namin, tulungan mo kami. Sana po, paano mo, iligtas mo sa kapahamay asawa ko araw-araw. Para makatulong sa pangangailangan ng pamilya ni Amor, binigyan namin sila ng livelihood assistance. In behalf of the Municipality of San Pablo, Isabela, aming binibigay itong tulong kay Mr. Villamor Simangan para sa kanyang livelihood assistance program. Niregaluhan ang kanilang mga anak ng scholarship fund. Lahat po yan mula sa Provincial Government of Isabela, kabuuang halaga ng 75,000 pesos para ho sa pag-aaral na inyong mga anak. Binigyan din sila ng groceries. Maraming salamat, sir, sa mga tumulong sa amin. Masaya ako, sir. Masaya ako kasi magkakaroon na ako ng sarili kong pag-ice cream. Hindi na ako nakikiamo, sir. Maraming salamat. Tignan mo nga naman talaga ang pagkakataon. Sang araw, nalitratuhan, hinangaan sa kanyang katatagan. Magsilbi sanang inspirasyon. Gaano man kalakas ang unos, sisikat at sisikat din ang araw. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.